Today's video nga is maaga nga pala akong gumising kasi nga maglalaban na naman ang mamiroan nyo. Gabi pa nga lang ay sinanda ko na nga pala tong mga labahin ko para nga dire-diretso na akong makapagsimula ngayong umaga. Pagkatapos ko nga hawhawan yung mga damit tapos nakapagsalang na rin ako ng first batch is naisipan ko na nga munang magtimpla ng kape. Para naman syempre magising-gising na nga ang mamiroan nyo. Bilhin na nga rin pala ako ng isang pirasong munay para naman masubukan ko nga pala tong gawa na peanut butter ni May Marichu. Isang araw kasi is nagpunta nga pala si May Marichu dito sa bahay. May dala nga siyang peanut kaya nabentahan niya nga si nanay. Meron nga rin pala siyang tindang mga salabat kaya ang dami niyang bitbit lagi pag napunta dito. Ito nga at kumain na nga ako at masarap nga naman pala ang lasa. Sabi niya nga is wala nga daw tong halo at purong-purong mani nga daw. Hindi ko rin naman kasi alam ang itsura nung may halo pero masarap din talaga tong peanut butter ni May Marichu. Pagkatapos ko nga mag-almusal is nagugas na nga rin pala ako ng mga pinggan at baso dito sa may kusina. Mga oras na yan is nakasalang pa nga yung mga labahin ko. Ganito talaga ako kapag nagwa-washing, ang dami ko talagang ginagawa or nagagawa. Lalo na siguro kung ang washing machine namin is yung automatic, yung isasampay na lang pagkatapos. Dati kasi meron kaming ganun kaso nga is after 2 years is nasira nga. Sayang nga ang pagkakabili. Medyo mahal pa naman. Hindi naman kasi kung ipapagawa. Kaya ayun, pinaltan na lang ng parang ordinaryong washing. Nakita ko nga ang ate Yumi ko na pinaghahanda niya nga ng Quaker Oat ang kanyang lola Belen. Tuwa naman ako at eto nga nabidyohan ko nga ang paggawa niya ng almusal ng lola niya. Sabi ko nga is magdahan-dahan lamang sa pagkilos para hindi nga matapon. Kung naglalagay nga siya ng gatas is nagpakulo na nga rin pala ako ng tubig. Mas maganda kasi dito kapag bagong kulo talaga. Ako na nga ang nagsalin ng mainit na tubig. Baka kasi mamaya is mabanlian pa nga ang aking ate Yumi. Ito nga tapos ko na nga i-washing yung mga maliliit na unang batch na isinalang ko. Kaya nga ito hinahango ko na nga siya sa washing. At syempre babanlawan ko na nga siya agad. Una ko talagang binabanlawan yan para nga maya-maya is maisampay ko na nga rin. Sobrang dami nga rin palang maliliit ng labahin ko ngayon. Halos mapuno nga yung isang batya. Nung nalaban ko na nga pala yung mga damit naming lahat, is syempre magsasampay na nga ang mamiroan nyo. Pero nakakapagod nga ng araw na to kahit nga maaga akong nagsimulang maglaba. Kaya naman ako kasi nga maaga nga akong makakatapos. Sobrang hirap din pala talaga nung nasa bahay, yung ang dami-dami mong ginagawa. Kaya kayo wag nyo masyadong minamaliit yung mga nasa bahay lang na kagaya namin. Porkit nasa bahay lang kami is wala kaming ginagawa kung tutuusin. Mas madami pa nga kaming ginagawa. Tapos ko nga magsampay ay pumasok na nga ako sa kwarto at nakita ko nga yung mga anak ko na tulog pa nga. Maaga nga rin akong nakatapos kaya nga tulog pa rin yung mga anak ko. Natututin nga si daddy, ayan tulog pa nga rin siya. Sing na nga rin ng kuya Calvin ko at bumaba na nga rin kami. Pagkababa naman namin is nakita ko nga tong si Amber at si Ate Yumi na gumagawa ng bracelet. Gusto nga rin pala ni Ate Yumi magpabali ng ganyan kasi sabi ko saka na lang pag may pera na nga ang mamiroan mo. Maganda nga rin naman to, nakakalibang kahit nga ako is nagustuhan ko nga. Mas maganda nga rin pala tong ipang regalo sa mga batang kasing edad ni Yumi. Time na lang kita bibilhan anak, pasensya na. Pagkatapos nga, inakyat ko na nga ang dalawa kong anak na lalaki at pinaliguan ko na nga rin. Siyempre, after nilang maligo is for the inom na naman sila ng gatas. Wala ko nga is matutulog nga sila kaso syempre kakagising lang din nila kaya nagkamali ako. Maba na nga kami at syempre nakita ko naman si daddy na nagluluto nga ng ulam namin. Natuwa nga ako kasi nga nagluto nga siya ng sunny side up. Siyempre, nagluluto nga rin pala siya ng ginisang ampalaya para sa aming pananghalian. Ate Yumi ko naman ay hindi ko na nga naihatid sa school kasi nga medyo sinama nga pakiramdam ko. Siguro dahil napagod nga ako sa paglalaba at napakaaga ko nga gumising kaya pasensya na anak hindi kita naihatid. Wait lang naman ang school dito kaya kayang-kaya ng mag-isa ng Ate Yumi na yan. Siyempre naaawa kasi ako, mabigat kasi ang bag niya. Itong dalawang anak ko naman is sumahabol pa nga sa ate nila. Dahil tanghali na nga is kakain na nga ako ng pananghalian. Sarap nga pala ng pagkakaluto ni daddy dun sa may ampalaya. Hindi masyadong mapait. O siya, kain po tayo. Ito nga at nakaligo na nga ako at for the tambay nga ako sa kwarto. Kaso nga ang bunsuan ko is nagmumuryot kanina.
Kaya naman pala siya nagmumuryot is inaantok nga siya. Eto nga at nakatulog nga siya sa may dibdib ko. Yan talaga yan kapag inaantok, iyak ng iyak. Gising naman niya is for the halo naman agad siya. O tingnan niyo naman ang itsura ng kwarto namin. Is nga na nga makapagpahinga ako is nai-stress nga ako sa itsura ng mga kalat. O siya, ayusin ko po muna to. Salamat po sa panonood. Bye!